formula na magaling agad. Kailangan masusing isip at pag-aaral. Calculation ay pwede, copy-paste ay pwede, pero mas maigi ang nakakaintindi. Hello guys, so good day sa ating lahat. Ito ay para sa mga keyless na Yamaha. So in case guys na nawalan kayo ng remote at nag-aalala tayo baka mapulot ng iba, baka makuha yung motor natin kapag sakaling nakita nila yung motor natin. So may paraan tayo guys para yung motor natin hindi na matrace ng old na remote. At para sa may mga ganitong tools, iProg, ayan. So itong iProg Plus kasi ginagamit ito sa pang-remap or pang-reprogram ng mga ECU, Yamaha at saka mga Suzuki. So ngayon, meron siyang ibang parts na kasama doon na pwede na siyang mag-retrieve ng code at pwede magpalit ng code. Okay, so sa hindi natin problema kasi natin yung pag nag-retrieve tayo ng code, wala tayong ganitong script. So gagawin natin ngayon para mapaandar natin yung motor at mapalitan natin yung lumang code. Meron na siyang change code na pwede natin gawin. Okay. So syempre sa iProg software, wala siyang nakalagay doon na change code, pero pwede tayo mag-program ng code. So gagawin nyo lang, kukontakin nyo lang ako, bibili kayo ng code sa akin. Halimbawa, yan yung code na yan. So ilalagay lang natin yan doon sa program. Example, kung ano yung, halimbawa, ito yung number niya, 312164. So ang katumbas na code niyan ito. Okay. So ngayon, kapag meron na kayong code na ganyan, so ilalagay lang natin doon sa ating program. Ituturo ko sa inyo paano maglagay. Then ipa-plus natin doon sa ating receiver. Okay, so gamit yung ganitong tools natin. So papakita ko sa inyo guys paano siya gumagana. So halimbawa, magre-request tayo ng change code tayo. Halimbawa, kung gusto nating code ay ganitong number. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gusto natin yung code na ganyan. So, message lang kayo sa akin guys kung gusto niyo yung code na yan. So, gagawin lang natin, i-convert natin siya doon sa calculation na code na para sa mga receiver. So, yun yung code na 88C6E2E3. Ayan, yun ngayon ang i-encode natin doon sa program. Ayan. Then, kapag nailagay natin yan, at least alam natin yung number. Then, mapapaandar natin yung motor. Okay? So, kasi problema natin ngayon yung magpa-retrieve ng code, napakamahal. So, ito guys, mas mababang halaga. Basta meron kayong tools na ganito ha. Ayan. So, mura lang din naman yung tools na to. Ayan. So, pag bumili kayo ng code sa akin, may free kayo na tutorial. Depende kung bibili nyo yung tutorial. Meron kasing free tutorial lang na para doon sa mga basic. Pero sa mga full tutorial ng iProg, so iba yon. Pagka bumili kayo ng iProg sa akin, free yon. Free sa mga bagong information ngayon. Dati kasi, tinuturo ko lang dito ay programming lang. Ngayon, ay tuturo ngayon pati yung pag-retrieve ng code at change ng code. Okay? So, papakita ko sa inyo guys paano siya nangyayari kapag nagpalit tayo ng code. Ano yung aandar pa ba yung motor. Yan. So, pakita ko sa inyo guys ang pag-register at pagpalit ng code. Okay? So, ito guys yung ating receiver. Bubuksan natin yan. So, ang mangyayari dyan, tatanggalin natin yung EEPROM na yan. Ayan o. Then, kikailangan natin ng ganitong adapter. Ayan. So, pag natanggal natin yung EEPROM na yan, ilalagay natin siya dito. Ayan, ihinang din natin siya dito. Then, mariread na natin yung EEPROM at mararide natin. Okay? So, tingnan nyo guys yung mga susunod kong gagawin. Babakbakin ko muna itong EEPROM. Yun, medyo risky lang siya pag ginagawa ito. Pero ito yung paraan para sa mga wala pang tools na pang retrieve or ganun or gusto nyo mag DIY. So, ganito ang gagawin natin. Okay? So, kailangan natin talaga ng panghinang dito. So, pakita ko sa inyo guys kapag nailagay ko na sa dito. Then, dun sa next step natin. Okay guys, so ito, natanggal ko na yung EEPROM. So, gamit yung ating hot air and yung ating panghinang. So, kinabit ko na siya dito. Medyo masela lang yan guys kasi napakalit ang mga paa niyan. So, pag hindi pa kayo sanay, kailangan nyo ng microscope dyan. Ngayon, bubuksan natin yung ating iProg. Ayan. So, hindi siya kaya kasi na itutusok lang eh. Kailangan talaga siyang kalasin kasi may mga receiver
na gumagana sa tusok lang. Pagka tulad ng mga nakarang vlog, meron talagang mga receiver na kailangan mong kalasin. Gawa ng iProg na to, hindi siya ganun ka high-tech. Hindi katulad yung isa kong tools, kahit di mo kalasin, nare-read yan. So ito pinapakita ko lang para sa mga iProg user. So yan siya. So pasok tayo dito sa mismong program. Ayan yung program niya. So gagawin natin yan, magre-read tayo to. Click lang natin tong yan, yung green na arrow na yan. Then i-read natin. Okay, so continue lang. Ayan, so na-read na natin yung code. Okay guys, ito kasing code na to, yung nakalagay dito na 980941E8. So i-read natin ngayon yan. Okay? So i-read natin yan doon sa ating pang-calculator. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman ng code na yan. Tapos i-change natin. Okay. So yun yung kaninang gumagana doon sa ating ECU. So yung remote niyan ay ito. Ito yung remote niyan. Okay. So ngayon tandaan natin yung code 980941E8. Okay. So picturean ko. Ayan. Ngayon i-read natin sa ating calculator. May calculator tayo diyan. 980941. So mag-open muna tayo ng calculator. So ito yung mga code guys, hindi na kayo magaganito. Ang gagawin nyo na lang, bibili lang kayo ng code sa akin. Tapos i-input nyo lang. Habang wala kayong script ko, pero pag may script kayo, walang problema. So madali nyo na lang gawin yan. So open muna tayo ng kahit anong file. Ayan, ito. Ito mga pan-testing ko ng file. Ay, hindi. Ito. Ayan. So may code na to na 554116. So ngayon, babasahin natin yung code ngayon ng na-read natin sa iProg. Ayan. So nakalagay doon 98. Ayan. Kalimutan ko na isang code eh. Ano ba yung code na yun? 980941E8. 980941. Ayan. 980941. Hindi ako matandaan guys, pasensya na kayo. 980941E8. E8, ayun. So E8 ang dulo, E8, ayan. So ito na yung input natin. So copy muna natin yan. Ayan. Lagay natin dito, paste. Alright. Tapos paste natin dyan. Okay, ngayon i-save ko na siya. Ayan. Lagyan ko siya ng pangalan na ano ba yung pangalan natin dito? Lagyan natin dito ay read 3. Ayan, lagyan natin read 3. Okay. So save. Pag na-save natin, bubuksan ko 'yon para makuha natin yung code niya. Ayan, so open file. Type natin yung read 3. Ayan, may read 3 oh. Ayun. Tapos open. Ayun guys, so yung code niya 147513. 147513. So yun yung dati niyang code. Ngayon, papalitan natin siya ng code. Okay. So sa pagpapalit ng code niyan guys, halimbawa magre-request kayo sa akin ng code. Halimbawa, sir, gusto kong code ay change code natin. Change code. Sir, gusto kong code diyan ay 654321. Ayan, halimbawa yan lalagyan natin. So i-save ko lang yan. Okay. So ngayon, ito na yung code niyan. Ayan o. E514. Ayan. E514 E0 E1. Ngayon, yan naman ngayon ang ipapasok natin doon sa ating iProg. Okay. So, i-edit natin tong iProg natin. Ito, sa iProg natin. Ito naman ngayon, napapasokan natin ng code. So, nakalagay doon kanina. Ako dyan. Kalimutan ko na naman. Kalimutan ko. Ayan o. E514 E0. Ayan. E514 E0 tsaka yung last code. Ay, last code nya. E1. Ayan. E1. So yun na ngayon ang
ang code niyan. Papasok natin doon sa encode natin. Ngayon, so papalitan din natin tong number na to ng same din na code na yon, E514 E0 E1. Okay. So ito rin papalitan din natin to. Ayan. E5 14 E0 E1. Okay. So yan na ngayon yung file natin na i-write natin dito sa ating receiver, dun sa ating iProg. Okay. So ito na ngayon yung ating iProg. So i-write natin siya yung code na yan. Si-save muna natin. Then i-write natin. Okay. So sa pag-write niyan, pupunta lang tayo dito sa red. Ayan na yung red na yung arrow. Or punta tayo sa device. Ayan. Write F2. Ayan. Ayan. So, pwede rin dito sa may red. So, click natin yung red. I-write natin siya. Doon papunta ngayon sa EEPROM. Ayan. Nakasalpak na yan. So, write natin. Write. Continue. Ayan. So, nakalagay dyan, done. Ngayon, so, na-write na natin doon sa kanyang EEPROM. Try nating i-read kung tama ba yung pumasok. So, pag-read natin, so, pag-read niya, ayun na siya. Ayun yung nare-read natin, no. Ngayon, guys, so, tandaan natin yung code natin na pinasok dyan, 654321. Okay. So, ipapasok natin ngayon doon sa receiver. Ayan. Tingnan natin kung tatanggapin pa rin siya ng ECU after natin na mabago yung code. Kasi guys, ang binago lang natin, yung remote code, hindi naman natin pinalitan yung ECM ID. Yung pinaka frequency code lang. Okay? So, kakalasin ko ulit to. Ayan. Then, ipapasok ko dito. Then, testingin natin yung ating receiver. Okay? Okay guys. So, yun. Naikabit ko na yung EEPROM. Ayun o. So, tetestingin natin ngayon siya kung working ba. O pag hindi gumana, ayusin natin yung hinang. So lagyan ko muna ng power supply itong aking tools. Ayun, so gumagana yung solenoid tsaka yung key. Ayun, gumagana siya. Ayun, okay. So working siya. Okay, so ngayon hindi na siya na gumagana. Kaya na gumagana yan pag inoon ko to kasi gawa ng naka-pair yung remote. Ngayon, i-pair natin yung code na pinasok natin dyan. So, yung 654321. Okay. So, ngayon, long press. So, na-sure natin na naka-on yung remote natin. Ayun, mabilis ang blink. So, long press. Isa pa. Dapat mag-blink siya na mabilis. Okay, isa pa. Yun. Tapos, isa pang long press. Tapos, papasok natin yung code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next, 4. 1, 2, 3, 4. Next, 3. 1, 2, 3. Next, 2. 1, 2, last 1. So pag ilaw, long press natin to. Okay, so hindi nag-pair. So ulitin lang natin, may mali lang ako sa napindot. So possible yung remote ay hindi niya rin na-accept. Okay. So gagawin natin diyan, ulitin lang natin yung code na yon. Hello guys, so ito na, i-register ko na uli yung ating remote. Okay, so yung code natin ay 654321. So kanina kaya pala hindi siya pumasok gawa ng ayun o, yung hinang na yun guys, so nakaangat. Ayun o, hininang ko lang sa uli, hindi lang nailapat. So ngayon papasok natin yung code natin. So long press. Natin mag-blink. Okay, isa pa. Yan. Okay, so isang long press pa.
Okay, so pagpatay niyan, pasok natin code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next 4. 1, 2, 3, 4. Next 3. 1, 2, 3. Next 2. 1, 2. Next 1, 1. Then long press hanggang sa tumunog at mag-ilaw yung remote. Ayun, so press natin yung remote hanggang sa mag-steady yung key. So pag steady ng key, ibig sabihin match na sila. Pag patay nun, match na sila. So testing natin ngayon. Ayan, so kita nyo, umiilaw yung remote. On, ayun o, gumagana. So tingnan natin yung feedback. Ayun, gumagana yung feedback. So ngayon, testing natin yung ECU. Kung gagana pa rin after natin na palitan ng code gamit yung ating iProg. So papasok ko ngayon yung ECU kung mag-prepare pa rin siya. Ayan. Ayan. So dapat kapag in-on ko to, dapat iilaw yung ating pump. Ayun o, so gumagana pa rin guys. Okay, so off. Ayan, so off natin yung remote. Yung mabagal na blink yun yung ayan, pag pinipindot mo walang on yung solenoid, long press natin tapos on tapos off. Ayan guys, so gumagana na yung ating remote. Okay, so yun lang guys yung ating gagawin. Sana may nakuha kayong idea guys. So bye bye.